Naniniwala ang mga magsasaka at residente ng Nueva Ecija na magiging malaking tulong ang sakalit manalo at maupong senador ang mga kandidato ng PDP laban kasama si Pastor Apollo Sikibuloy para tugunan ang matagal ng mga problema sa sektor ng agrikultura. Si Cherry Light magpapalita. Sa kabila ng matinding init, hindi nagpaawat ang mga taga-suporta ng PDP laban at ng mga kandidato ni Pastor Apollo Sikibuloy sa pagdalo sa Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally sa Gapan City, Plaza Nueva Ecija. Kilala ang Nueva Ecija bilang Rice Granary of the Philippines na may malaking contribution sa production ng palay sa bansa. Bukod sa palay, sagana rin ito sa mais, gulay at iba't ibang prutas. Ngunit ang mga magsasaka ay patuloy na naharap sa mga hamon. Sinabi ni Ka Benjadchak Arenas, leader ng magsasaka, isa sa mga pangunahing problema ang mababang presyo ng palay. Kakulangan ng suporta mula sa pamalaan gaya ng mga programa at serbisyo na makatutulong sa pagsasaka. Kakulangan ng puhunan, isa rin itong malaking hadlang sa pag-unlad ng mga magsasaka. Kumare, kapagkat hindi ho nakakarating ang lahat ng mga programa, lalo na sa mechanization, hindi ho napupunta sa mga magsaka. Ang nakakalimutan po natin ngayon ay ang kapakanan ng mga manggagawang bukid na katulong ng bawat magsasaka. Nung araw, 18 po yan. Hanggang 30 manggagawang bukid para magtanim at mag-harvest. Ngayon po, parang wala na sila. Tingnan ho ninyo ang kabukiran natin ngayon. Oras na anihin ng halimaw. Sa loob ng 3 oras, malungkot na ang kabukiran. Para kay Lilia Valle, ang kakulangan sa imbakan ay nagpapalala sa problema, lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Gayon din anya ang pagbabago ng klima, gaya ng tagtuyot at baha na labis na nakakaapekto sa ani. Gusto namin si Pastor gawa ng paraan, magkaroon ng mga storage system, lalong-lalo na po yung aming mga gulayan, lalo na po dito sa parting farther north. Kailangan po ng storage, lalo na po yung mga sibuyas na very expensive ang sibuyas dito, parang gold, ganyan. Mo yung kilo ng sibuyas dito, ang production ng sibuyas sa Nueva Ecija. Nabubulok lang kasi wala pong proper storage ang plantation ng sibuyas dito sa atin. Ayun. Para naman kay Presina Umabaw, isang malaking hamon para sa mga magsasaka ang kakulangan ng libreng pataba at ang kawalan ng sapat na proteksyon laban sa mga peste na nagdudulot ng malawakang pinsala sa kanilang pananim. Anya, ang mga ito ang pangunahing hadlang sa pagpapabuti ng ani at kabuhayan ng mga magsasaka, kaya't kailangan ng agarang solusyon upang maprotektahan ang kanilang mga sakahan. Kasi ang mga mga kamag-anak ko, puro magsasaka. Sila kulang sa budget. Nangungutang sila sa mga magsasaka, sa mga loan. Tapos pagka umani, ibabayad nila 'yon. Tapos mangungutang sila. Tapos pagka halimbawa binagyo, ayun, di sila makakabayad. Kaya sila wala rin nangyayari sa kanilang mga yung kanilang pagsasaka. Kasi binabayad nila sa utang. Bukod sa mga nabanggit, ang kakulangan ng makabagong teknolohiya para sa mga magsasaka ay nakakaapekto sa ani at kita ng mga magsasaka. Ang mga nabanggit na hamon ay nakakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka at sa seguridad sa pagkain ng bansa. Kailangan ng mas malakas na suporta mula sa pamahalaan, pribadong sektor at mga samahan ng magsasaka upang matugunan ang mga suliraning ito at mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNI News.